Hello guys and welcome po ulit sa aking YouTube channel Reg TV. Ako nga po pala yung Kuya Reg. At ngayon ang topic natin. So kahit gaano pa katigas ang isang lalaki or kahit gaano pa siya kasaya nung iniwan ka niya, sigurado karamihan ng mga lalaki dyan, ito pa rin yung mga pagdadaanan nila pag ginawa mo yung no contact rule sa kanya. Lalo na kung matagal kayong nagsama or minahal ka rin niya talaga. Kaya kung gusto mong malaman kung ano yung mga pinagdadaanan ng isang lalaki pag ginagawa mo yung no contact rule sa kanya after kanyang iwan, chill ka lang dyan dahil pag-uusapan natin yan pagkatapos ng intro. Sa stage 1 na paggawa mo ng no contact rule sa kanya, kadalasan wala siyang pakialam. Karamihan sa mga lalaki kadalasan, kapag nakikipaghiwalay sila sa mga unang araw or linggo, baliwala ka pa sa kanya. Dahil malakas yung tiwala niya sa sarili niya na tama yung desisyon niya na hiwalayan ka niya. Mas mataas yung pride niya sa stage na yan. Kaya kahit na anong gawin mo na pagmamakaawa sa kanya, baliwala yan. At hindi pa sasagi sa isip niya na balikan ka niya sa stage na yan. Dahil wala pa siyang ibang iisipin kundi mag-celebrate, mag-party, magbakasyon, mag-post sa social media na ang saya-saya niya dahil single na siya. Kaya kung nag-iisip ka or nagbabalak ka na kukontakin siya sa stage na yan, kahit na isang balde pa yung luha na iiyak mo sa kanya, or kahit na maglululuhod ka dyan, baliwala yan. Sigurado hindi ka niya papansinin. Kaya dapat pigilan mo yung sarili mo at huwag mo siyang habulin sa stage na yan. At ituloy mo lang yung no contact na ginagawa mo. Stage 2, unti-unti ka nang sumasagi sa isip niya. Ito naman sa stage na to, yung parang kalmado na ang lahat. Nagawa na niya yung mga gusto niyang gawin, nakapagsaya na siya bilang isang single, nagawa na niya yung mga binabalak niyang gawin na gusto niyang gawin pag magiging single siya. Kaya ito na yung stage na parang nagpapahinga na siya. At pag tinuloy-tuloy mo yung no contact sa kanya, dito na rin niya mapapansin na bakit parang tinigil mo na yung pag-contact sa kanya. Na bakit hindi mo na siya kinukulit. Na bakit yung babaeng mahal na mahal siya at habol ng habol sa kanya ay hindi na nagpaparamdam. Bakit iba na yung pinapakita mo ngayon kumpara sa ine-expect niya na gagawin mo. Kaya sa stage na yan, mas madalas ka na rin niyang isipin. Diyan palang mag-uumpisa yung epekto ng hindi mo pag-contact sa kanya. Pangatlong stage, maghahanap ng kapalit mo. At dahil nga hindi ka nagpaparamdam sa kanya, ang gagawin niya ngayon, parang gusto niya na bawian ka para makuha niya yung atensyon mo. At gagawin niya yan sa pamamagitan ng paghahanap ng babae na mas hihigit sa'yo. Dahil gusto niyang patunayan sa'yo na mas okay siya ngayon na wala ka sa buhay niya. Na mas masaya siya nung hiwalay na kayo. Pero kadalasan, rebound relationship yung mga napapasok nila. Dahil pumasok lang sila sa isang relasyon para ma-distract yung isip nila dun sa ex nila na ikaw yon. Kaya mapapansin nyo karamihan, hindi ko nilalahat, pero karamihan ng mga ipinapalit sa inyo agad ng mga nagiging ex nyo, hindi sila nagtatagal. Number 4, ito yung stage na nagigising na siya sa katotohanan. So habang tinutuloy mo yung no contact sa kanya, dyan niya na rin niya makikita na hindi na siya nagiging masaya sa rebound relationship na pinasok niya. Na ikaw pa rin talaga yung gusto niya. Kahit na gaano pa kaganda or kahit gaano pa kabait yung ipinalit niya sa'yo. At sa stage na to, dito na rin niya mararamdaman kung gaano kasakit yung pagkawala mo. Dito na siya makakaramdam ng lungkot at dito na rin niya mamimiss yung atensyon mo para sa kanya. Kaya ang gagawin niya, maghahanap siya ng paraan para mawala yung sakit na nararamdaman niya. At ang paraan na yon ay minsan susubukan kanyang kontakin. Magpaparamdam sa'yo. Kaya madalas mapapansin nyo yung mga ex nyo. Bigla-bigla na lang silang nagpaparamdam after ilang buwan or minsan taon mula nung maghiwalay kayo. Number 5 or stage 5. Diyan na mag-uumpisang mapaisip siya kung ano
yung nawala sa kanya. Sa stage na to, dito mo na malapit makuha yung resulta ng no contact rule na gusto mong makuha o gusto mong mangyari. Yun ay yung bumalik siya. Pero, gaya nga ng lagi kong sinasabi, ginagawa yung no contact rule para sa sarili nyo. Para mabilis kang makamove on at para mabilis mo makalimutan yung sakit na ginawa niya sa'yo. Kaya una pa lang nagagawin nyo yung no contact rule na yan, dapat gawin nyo yan para sa mas ikabubuti ng sarili nyo. Gawin mo yan para makamove on ka at para mas mahalin mo yung sarili mo. Hindi para sa ibang tao. Dahil pag ginawa mo ng tama yung no contact rule na yan, at kung sa stage na yan ay naka-move on ka na, sigurado hindi mo na rin gugustuhin na bumalik pa sa kanya. Or, mas makakapag-isip ka na ng mabuti kung karapat dapat ba siyang bigyan ng isa pang chance or hindi na. At pang-anim, pag tinuloy-tuloy mo yung no contact sa kanya, dito na siya mangangarap na sana kausapin mo na siya. Sa stage na to, madalas mapapansin nyo yung ex nyo na yung mangungulit sa'yo. Dahil dyan na niya na-realize ang lahat. Dito na siya nagising at naisip na niya yung mga kasalanan niya na nagawa niya sa relasyon nyo noon. At yung mga nagawa niya, nakasalanan sa'yo. Pero hindi lahat ng lalaki tinatanggap yung mga pagkakamali nila. Kaya pilit niyang itatanim sa isip niya na tama yung desisyon niya na iniwan ka niya. Kaya kung hanggang sa stage na to ay talagang tinuloy-tuloy mo pa rin yung hindi pag-contact sa kanya, sigurado hindi ka mawawala sa isip niya. Lagi ka pa rin niyang iisipin. At kung talagang gusto ka niyang balikan, gagawa at gagawa ng paraan yan para kontakin ka niya at para mabalikan ka niya. Pero sigurado ako, pag okay ka na, sigurado ayaw mo na rin na bumalik sa kanya. Dahil sa stage na yan, sigurado natuto ka na rin. At nagising ka na rin sa katotohanan na hindi talaga siya para sa'yo. Sigurado babalik at babalik sa'yo ang isang lalaki kahit pa may bago na yan. Lalo na kung talagang minahal ka niya dati at naging mabuti kang partner para sa kanya. Pero, kung hindi ka rin talaga naging mabuting partner sa kanya at sa tingin niya or nakikita niya na mas okay talaga or mas better talaga yung nakilala niya kaysa sa'yo, o kaya aminado ka rin sa sarili mo na talagang hindi ka naging mabuting partner sa kanya, malamang hindi na talaga yung babalik sa'yo kahit habang buhay ka pa na mag no contact sa kanya. So guys, mabilis ang shoutout lang. Shoutout kay Ma'am Melanie Daklitan, kay Ma'am Divine Acantilado, kay Melchora Gutang Turmis, kay Mary Beth from Singapore, kay Ma'am Anika Sean. So yun, maraming salamat sa panonood and Peace and goodbye. thank you. Thank you.